The Japanese Embassy hostage crisis ay nangyari noong December 17, 1996 sa Lima, Peru, kung saan 14 members ng MRTA o Tupac Amaru Revolutionary Movement ang nang-hostage ng higit 100 katao. Kabilang narito ang mga high-level diplomats, government and military officials and business executives. Kung saan ang mga biktima ay dumalo sa isang party sa official residence ng Japanese Ambassador to Peru na si Morihisa Aoki. Ang nasabing okasyon ay pakikisaya sa pagdiriwang ng ika-63 kaarawan ng Nooy Emperor na si Akihito. Alas 8:20 ng gabi noong December 17, 1996, nang puwersahang pasukin ng MRTA members ang Japanese Ambassador Residence sa pamamagitan ng pagpapasabog ng pader nito para magkaroon ng butas na papasukan nila. Por favor, señor. Señor, por favor. Señorita, oye, señor, amigo, por favor. Ang demands ng mga hostage takers ay una, palayain ng gobyerno ang mga kasamahan nilang nakakulong, kasama na ang US activist na si Lori Berenson at asawa ni Serpa. Ikalawa ay para iribisa ng gobyerno ang reforma sa neoliberal free market at panghuli ay ang hindi makataong kondisyon ng lugar ng mga piitan sa kanilang bansa. La situación, por cierto, extrema, estaban reunidos. Terminando este secuestro. Pagkaraan ng 5 araw ay nagsalita na ang nooy Peruvian President na si Alberto Fujimori, at sinabing kinokondina niya ang nangyari at hinding-hindi siya makikipagtulungan o pagbibigyan ang mga kahilingan ng mga hostage takers. Nagkaroon ang bawat panig ng negosasyon para sa mapayapang solusyon sa kanilang mga hinaing. Subalit habang nagaganap ang negosasyon ay tila bay gigil na ang Peruvian troops kaya minsan ay inaasar nila ito sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng malakas na military musics. Kaya ang nangyari ay nagpapaputok naman ng baril ang mga hostage takers bilang ganti sa kanila. Subalit nagdulot naman ito ng matinding takot sa mga biktima, kaya nakiusap na sa Peruvian government si nooy Prime Minister of Japan na si Ryutaro Hashimoto na tigilan ang mga kilos na maglalagay sa mga biktima sa panganib. Ilang mga banyagang biktima ang pinakawala ng hostage takers, maliban na lamang sa matataas at maimpluwensyang tao sa Peru ang nananatiling hostage nila. Tumagal ang negosasyon ng higit 4 na buwan. Subalit ni isang kahilingan ng mga hostage takers ay hindi pinagbigyan ng Peruvian government. Habang tumatagal ang pangyayari ay lalo lamang nalulugmok sa kahihiyan kung paano i-handle ng Peruvian government ang ganoong sitwasyon. Kaya inumpisahan na ng Peruvian troops ang plano kung paano nila lulusubin ang nasabing building nang hindi naman malalagay sa peligro ang buhay ng mga biktima. Nalaman din nila na ang istruktura ng building ng Japanese Ambassador ay may tunnel sa ilalim na sadyang ginawa para sa ganitong sitwasyon. At noong April 22, 1997 alas 3 ng hapon ay sabay-sabay na nilusob ng Peruvian troops ang nasabing building.
Ahí hay rehenes, loco, están sacando rehenes. En la escalera. Vamos a verlo. Por audio. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-click ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video.